no? Umiiwas sa mga tanong. At ito pa, no, Pratinela daw si kapag VP Sara. gusto nating tanungin, parang Si Lisa Marcos ang Pratinela. hindi uma-attend doon sa ano, no. Kaya talagang Madam Chair, Galit na galit ininja ni VP Sara. siguro later on kung ano yung later on na lang po, Madam Chair, yung Sure aking na. magiging pasya, no, dito sa magiging budget at Di nila bibigyan ng budget recommendation sa yan. budget Pili ng ko. Subukan lang. OBP. Baka 1,000 pesos pasensya na lang po bigay ang niya. taong bayan, binoykot tayo ng Vice President. Himbyern lang. Salamat, Kong Franz. Hindi ko sa katakalain na Marcoleta? inisisip po si VP Sara. You're now recognized. Himbyern na sila. Salamat po, Madam Chair. Yan. Marcoleta. Yung hindi po pagdating ng ating pangalawang Pangulo ngayon, Kampihan ang mo ko. suspecha ko po ay dahil sa nangyari na mga pagtatanong nung nakaraan. Yun. Pagdinig. Mismo. I have heard the volume and the barrage of questions asked by members of this committee. to the Very Vice good. President. Kong Marcoleta, very good. Despite the fact, Madam Chair, I heard her several times saying, I forgo the opportunity of defending the OBP budget for 2025 by question and answer Ay, mabuti ka And I kampi leave si it Kong to the House of Marcoleta. Boto na natin Representatives. yan for senator. to decide on such proposal as presented. That was the template of an answer given by the Office of the Vice President. Madam Chair, napilitan po akong mag-raise ng parliamentary inquiry. I think I have earned this. If I Tagapagtanggol ni VP Sara. survive my term up to next year, I would have survived also, or I would have completed 18 years in this institution. And in this length of time, I have observed Yan. a Namumuliti ka kasi. tradition. The tradition is Walang the tanong two ha. highest positions of government, namely the office of the Vice President and the office of the President, Big check. are not traditionally subjected to questions. I have observed In this your for a long faces. time. For so long a time. Sorry naman. May I In your faces, mga buhaya refresh the dyan. memory of the Except members Kong of this Marcoleta. committee, Madam Chair. In 2022, Marcoleta for senator, yes na yes. Ate Cora McCarver. the minority leader, Honorable Libanan, citing courtesy to the office of the Vice Diba? President, took only about 13 minutes to What? move for the termination of the budget of the 30 Vice minutes. President. Very good. And after that, the majority leader seconded the motion. That was 2022. Palpal kay Madam Kong Chair. Marcoleta, mga In buhayang kasama niya. 2023, no less than the presidential son, our own senior Ayun na, deputy audio? majority leader, the Honorable Sandro Marcos, stood up and invoked the long-honored tradition of according courtesy to the OBP, the Office of the Vice President. And in the same manner, he moved for the termination of the office of the budget, the consideration of the budget of the Office of the President. Okay na po bang Vice audio President. natin? I also recall, Madam Chair, that it was terminated. And with the full consternation of Honorable Franz Castro, Okay na, di ba? who then objected, but her objections were never heard until she moved to make up record by way of manifestation her objection. But the committee collectively said, you can no longer do that because there was already a termination of the hearing. Yeah. This is the time-honored tradition, Madam Chair. For so long a time, we have kept Sige and nga. observed this. Sinong We have sasagot upheld kay Kong this Marcoleta? Sige nga. tradition. My question is this committee authorized to set aside or discard the tradition? That is the question. Your Honor, such motion was not introduced in the last hearing. Mayroon siya. I'm now introducing the motion, Madam Chair. I To second, Madam terminate- Chair. To terminate the consideration of the budget of the Vice President. May second na Madam Chair. motion, di ba? On the basis of the long and time-honored tradition, Tapos Madam na. Chair. In order for us to respect a tradition, in the same manner that we have respected the tradition here
that the first to interpolate every time is the member of the minority. That is the tradition. We have not yet discarded that. We're observing that because we are honorable members of this Congress. So the question is, May natitira pang matino. why have we discarded that tradition? Is this committee authorized to set aside the tradition? If we are not able to do that, Madam Chair, then I honorably, May respectfully now doctorate si Kong move Marcoleta. to terminate consideration of the budget of the office of the Vice President, and I so move. Second, Madam Chair. Thank you. Nag-second the motion. Madam Chairman. Tataas ang Madam kamay pa Chair. yata yun. Sinong pabor Madam at Chair. hindi? Move and seconded. Session It has suspended. been moved and seconded that the termination for OVP budget hearing be closed, be terminated. Oh, ano, nagtayuan na. Ano yan? Botohan? Ano? Punta sa panig ni Stella Kimbong hinihika na ang nag-o-object? Anong ganap nila? Tapos na? Sayang ang preparation ni Franz Castro. Gustong-gusto niyang sabunin. Pati imbir na din kanina si Arlene Brosas ba 'yon ng Gabriela? O ano? Lagot kayo kay Tamba pag hindi lagot sila kay Tamba. Magtayuan na. O second the motion. O tapos magtayuan na. Anong ganap? Nagkagulo na sa lower house of Buaya. Wala silang wala sa pagkasabuhan si VP Sara Oy kay dili man nagsipot ang atong Vice President. Ininjan pa na kakana. Galit si Kong Marcoleta. Naggahan gesture, gigil. Sayang ang Filipinianang purple ni Congresswoman Estela Kimbo na maganda ang design ng butterfly sleeves with bulaklakin thingy. Mahal ang ganyan mga atat kuya ha. Libo yan. Baka mga 40,000 ang kanyang Filipiniana. Tapos kung kasabwat pa ang designer, may kupit thingy pa. Sayang ang outfit. Sayang ang Amerikana ng mga buhaya. Suot-suot na tuxedo and whatnot. Hinihika na kasi hindi mo naman ang imbo. Hindi sinipot ni VP Sara. At pa kayo, mga buhaya. Sorry na. Nagulat akem so atat kuya wa sa pagkasipot ang ating Vice President. Wala silang magigisa. Siguro, di na ito ina-expect na. Yung impact ng si Castro, tinatawag kong bratinela si VP Sara. Bratinela, spoiled brat, ganon-ganon. Naka-receive sila mga atat kuya ng letter from the Office of the Vice President na hindi nga dadating si VP Sara, ganon. Ay, pinauubaya na lang niya. Binasa kanina ni Kimbo yung letter. Maybe I can backtrack. Let's see. Tingnan natin na may binabasa kanina si Kimbo Hold on. I'm gonna go ahead and check that one out. Imbyer na si Cass. Ayun yan si Kimbo ng Inanitan. Hindi sinipot. Nga. Po si Kong Franz, paunahin na muna natin siya. So Kong Franz, please proceed. Puro sila And na then po I will yung- recognize you after. Na-imbyer na si Kasunod, madam Medyo nauna lang po siya ng mention to the body that we are joined by resource persons from the Commission on Audit as well as from the DB. Ganda ng outfit niya, di ba? Nasayang lang ang outfit. Teka lang. Addressed to the Speaker. Yan. Dear Speaker Romualdez, the Office of the Vice President
has submitted all necessary documentation to the House of Representatives Committee on Appropriations, including a detailed presentation on the proposed budget for fiscal year 2025. I have also articulated my position on the issues outlined in my opening statement during the previous hearing on 27 August 2024. We defer entirely to the discretion and judgment of the committee regarding our budget proposal for the coming year. Very truly yours, Sara Z. Duterte. Narinig nyo. Sumulat si VP Sara, hindi dadating, hindi na dumating. Imbyer na ang mga buhaya. Kala nila mapapahiya pa nila si VP Sara, na sa pagkapahiya. Naunsyami ang kanilang masamang binabalak. Tsaka mga dad kuya, hindi naman sumipot kahapon si Kuting din. Wala naman si Kuting sa budget hearing ng Office of the President. Syempre, ganun din ang gagawin ni ang talino ng ating Vice President. At kung sino man ang mga nag-a-advise sa kanya, abogada yan eh. Ngayon, hindi lang yun isa siya sa dalawang, 'di ba, mataas na public servant sa Pilipinas. Kundi siya nga yung highest voted by far Ang alam ko, ang 32 million ay first time lang na-achieve sa election history ng Philippines. Siya ang pinaka ibinoto ng taong bayan. So bakit yung courtesy na ini-insist kanina ni Kong Marcoleta na wag na ninyong gisahin, wag nang pahabain pa as a courtesy to the two highest leaders of the land. Walang ganyang mga nakaraang budget hearing ng dalawang pinakamatataas na politiko ng Pilipinas na ginigisa-gisa pa. At saka ang usapan dun mga dad kuya, ang pag-uusapan lang yung budget last year na i-compare sa budget this year para sa budget next year. So 2023 na comparison ng budget para sa pinopropose para sa susunod na taon. Ay ang kinukumparahan yung 2022 pa, ginigisa yung confidential funds sa 125 million na inubos daw within 11 days. Hindi na nga dapat yun pinag-uusapan. At yun po ay naman, di ba, may hearing pa yun sa korte. I think sa Supreme Court na nga. So, sub judice kasi mga dad kuya kapag ongoing ang hearing ng isang kaso or what, hindi dapat pinag-uusapan outside the court kasi pwede kang parusahan ng korte, baka hindi maging pabor sa'yo yung desisyon kasi sub judice, labas nga ng judiciary. Yung pagngangalngal mo, hindi mo dapat dinidisclose in public yung mga updates ng kaso. Si Lenny Lugaw, BFF Lenny ko lang naman ang pasaway noon di ba yung patungkol sa kaso nga ng recount ni Kuting? Si Kuting hindi umiimik noon sa recount protest niya nung panahon ni Tatay Digong kasi bawal ng pag-usapan outside the court. Si Lugaw lang ang pasaway noon, hindi naman napaparusahan kasi nga mukhang maraming kaalyado sa Korte Suprema. So hindi binabanggit ni VP Sara kung anong dapat mapag-usapan din sa kanyang yung ongoing na hearing or whatever doon sa kanyang 125 billion confidential funds. Besides, hindi naman si VP Sara lang din ang managot doon kung illegal man yun or meron man silang ginawang pangungurakot and whatnot. Galing yun kay Kuting. Feeling ko nga yun ay trap, di ba? Parang na-trap nun si VP Sara Mukhang gagamitin talaga sa kanya kaya medyo parang humingi si VP Sara ng confidential funds sa opisina ni Kuting ng mga June pa or July or babagong upo si Kuting kasi nga wala naman yatang confidential funds ang office ni Lugaw noon na si VP Sara na yung humalili. So humingi si VP Sara, mga ganyan yan, kauupo pa lang nila ni Kuting pero December na binigay. At mga December 19 ba yon? Mga ganun yun 11 days na lang ang natitira, tapos na yung fiscal year. So, walang choice si VP Sara, kundi ubusin yung budget, i-allocate ka agad or ilaan agad sa kung saan mang proyekto ng OVP para hindi masayang at makahingi pa next year nung 2023, nung sumunod na taon, hindi naman na binigyan. Hindi na pinilit ni VP Sara. Ngayong taon, wala rin siyang confidential funds. So, wala sa nire-request ni VP Sara para sa 2025 or next year ang confidential funds. So, bakit ginigisa-gisa pa rin yun? Even yung mga pag-uusap about DepEd, hindi naman na sekretary ng DepEd si VP Sara.
at budget ng OVP ang kanyang inilalakad ngayon. Kaya si VP Sara bilang abogado at nakakaintindi sa processes, di supla sila ng mga nakaraang, yung unang hearing. Napaulit-ulit ang sagot ni VP Sara na umiinit na nga rin ang ulo dahil ang bobobo naman ng mga nagtatanong at pinopolitika lang siya. First time kasing nangyari. Ngayon, wala kayong nagisa. Kumusta kayo mga buhaya? Sayang ang lipstick, sayang ang make-up, sayang ang magandang patadyon, ha? Sayang ang mamahaling outfit, nagpulbo baga, ha? Nagpabango, nag-prepare ng script, na sa pagkagisa si VP Sara. In your dream. Kung si Kuting mailap sa media, kung saan ang dahilan naman ay nagtatago si VP Sara, hindi ganun. Mailap dahil siya ay rock star na totoo. Kahit saan pumunta si VP Sara, mag-ikot-ikot kahit walang bit-bit na ayuda at 5 kilo bugas! 5,000 pesos! Kahit wala siyang bit-bit na ganyan, pinagkakaguluhan ng tsaong bayan. Agree ba kayo mga ate at kuya? Like, comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.